Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, February 8. And ang ating topic po for today is paano malaman ang plano ng Diyos. Ang scripture po natin for today is Isaiah chapter 40 verse 8. Aking pong babasahin, "The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever." So, ano ang kinalaman po ng ating scripture sa ating topic po ngayon na paano malaman ang plano ng Diyos? So, nakalagay po dito sa Isaiah chapter 40 ay the grass withers and the flowers fall. Pero, yung salita ng ating Panginoon endures forever. Ibig sabihin po na kahit ano man mangyari dito sa mundo and sa heaven, yung salita ng ating Panginoon ay mag-last forever. Ibig sabihin, wala pong makakabago dun. Walang makaka-apekto ang salita ng ating Panginoon ay nasa atin po habang buhay. So, canon. Ibig sabihin daw po is the list of all the books that belong in the Bible. Yung salita po ng ating Panginoon. From the Greek. Tapos, canonical, ano naman po yung canonical? A term describing preserved writings that are deemed to have divine authorship and therefore included in the canon of scriptures as God's word in written form. So, ano daw po ba yung canon? Or ano po ba yung basihan na yung mga libro sa New Testament is totoo? So, apostolic origin. Ibig sabihin, galing po sa mga apostol yung New Testament. Kaya nga po, kasama na ito sa New Testament na may mga pangalan ng Matthew, Mark, Luke, and John. Yung New Gospel. Or salita ng ating Panginoon. And second standard naman po is doctrinal consistency. Ibig sabihin kung ano yung nakalagay sa iba pang gospel na meron tayo ngayon, kung magdadagdagan ng bago, is consistent sa pinapakita ng doktrina ng mga apostles. Mga apostles yung pinagkasunduan nilang doktrina, ay mga turo, diba? And third standard po natin para malaman na isang canon, ang isang gospel or isang book ng Biblia is universal acceptance. Ibig sabihin, kailangan yung old church na nakatuklas po yun. Ibig sabihin, kasi siguro mga ilang dekada na rin po lumipas nung huling tuklas or huling dagdag sa Bible. I think it's around 1058. Kung di po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong na lang po. Ayun po yung tinagdag po sa Bible, kasi dati alam ko we have 66 books of the Bible, so dinagdagan ng 6, sa pagkakatanda ko po 6. And so ayun po, ibig sabihin universal acceptance. Ibig sabihin lahat ng church is, or hindi lahat ng church, yung Catholic Church po is nag-agree and na pag-aralan po nila to para po i-accept po nila. So, teachings po is the divine author has preserved his word. Ibig sabihin, yung pagsulat po ng mga apostles, and kung i-date back pa po natin sa Old Testament kay Moises, yung sinulat ni Moises na libro, is lahat po yun may guidance ng ating Panginoon. Kumbaga, siya po yung sa pamamagitan niya nasusulat po ng mga apostles yung mga nakasulat sa Biblia. Diba? Kaya nga po, wala tayong makakontradict na verse sa Bible. Lahat po is tama. Diba? Kailan pa po tayo nakakita ng verse na mali, or kapag in-apply po natin sa sarili nating buhay is magkakamali tayo or hindi, or negative ang dating. Diba? Wala. So, the church recognizes God's word. Diba? Ang church po is hindi lang po siya physical body or physical thing. Yung church po is all of us na naniniwala po na ang ating Panginoong Hesukristo ay ang ating tagapagligtas at Panginoon.
So, lahat po tayo dapat nire-recognize po natin na yung Bible is salita ng ating Panginoon, the manual of life. So, third teaching or last teaching is the Word of God has been preserved until now, diba? Kasi wala pong kayang mag-corrupt sa Biblia natin. Huwag po kayo maniwala sa ibang religion na sinasabi corrupt ang ating Biblia. Hindi po. Salita po yun ng ating Panginoon, diba? They are debating many of other Christians are debating na marami pong corruption or maraming mistranslation po sa Bible, which is no, kasi maraming manuscripts na kinukumpara isa-isa yung pagkasalin, kasi dati po sinasalin lang po ng salita yung Bible or yung New Testament, kasi hindi pa po naman uso yung printing press po yun, di ba? Kasi sa pagkakalala ko 1600s pa po yung printing press, so that's why mano-mano po yung pagsusulat, and sa bibig sinusulat po nila. And of course marami pong manuscripts na kino-compare isa-isa, tapos malalaman, ma-identify po nila kung ano yung pinakamali, yung babaguhin, di ba? So ayun po, so ibig sabihin wala pong mistranslation na nangyayari. So application is, be confident that God has preserved His word. Sorry po sa ingay sa labas. Be confident that God has preserved His word. So maging kumpiyansa po tayo na wala pong kukurap sa ating Biblia, kasi meron pong guidance ng ating Panginoon. So second application po natin is the read the Bible and know the heart of our God. So paano nga ba natin makikilala pa lalo ang ating Panginoon? Diba? Simple lang, basahin po natin yung Biblia, kasi lahat po ng gusto niya sabihin ay nasa Biblia na po, diba? Tayo na lang po magkukusa and mag-e-effort para po makilala po ang ating Panginoon, kasi ang kanyang kamay nakalahad na po sa atin, nakaganyan na. Tayo na lang po yung kukuha, diba? So, study God's Word daily and diligently. So, diba? Hindi lang po basta basa lang tayo ng Biblia, kundi we must study it, diba? Study it. Of course, we have to understand the context, yung background, yung history, para malaman po natin kung para saan po ba yun gagamitin. Hindi yung babasahin na natin. Of course, mas kagaya na lang ng lahat natin binabasa. In order for us to understand the full meaning ng ating binabasa, kailangan po natin maunawaan yung context, yung para saan, para kanino, kailan sinulat, at yung history po nung sinulat na yon, para po maintindihan po natin siya talaga. And of course, diligently, sipagan po natin na basahin po ang Biblia or unawain ang Biblia, para po malaman po natin yung tunay na plano ng ating Panginoon. So ayun lang po, ako si Godfrey Quizon, and this is my devotion for today, February 8. Sana po ay marami kayong natutunan. Ayun lang po, and God bless.